mga kuya. Good morning po sa ating lahat po mga kuya. Good morning po sa atin. Live po tayo. Live po tayo mga kuya sa araw na ito na talagang ating patunayan ngayon na ang hindi ka pananampalataya, no? Ang hindi ka pananampalataya ay yung lalo na kapag hindi yung mag-aasawa. Patungkol ito sa mag-asawa mga kuya, nang hindi ka pananampalataya ay biblical ba? Ito ang ating pag-uusapan dito po mga kuya sapagkat may aral ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na hindi kaanib, no? O hindi ka pananampalataya ay bawal mag-asawa. O ito ba ay talagang aral ng demonyo? Ito ba ay biblical ba ito? So ating susuriin ito mga kakuya. Talagang ito ay napakadelikadong aral po mga kakuya na talaga hindi natin alam. Ito pala ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ang ating mga kaibayo sa pananampalataya ay ito talaga ang kanilang doktrina na bawal ang mag-asawa kapag hindi ka pananampalataya po mga kakuya. Sa paano nating malalaman po mga kakuya? Ayon dito sa kanilang pasugo, ayon dito sa kanilang aklat, Fundamental Belief of the Iglesia ni Cristo, isinulat ni Iranio Manalo nung page 105. Ito po ang ating mababasa. Why is the member of the Church of Christ forbidden to intermarry with someone from another religion? Ito ay God Gorbridge it, nag-quote pa sila na 2 Corinto 6 verse 14 hanggang 15 dito sa salin ni Lamsa po mga kakuya. So itong salin na ito sa 2 Corinto 6 verse 14 hanggang 15 Lamsa translation po mga kakuya, ito ba ay tamang salin ito? So mamaya isa-isahin po natin po mga kakuya, no, na talagang kung ito ba ay tama, no? So dito nila pinagbatayan po mga kuya ang Lamsa translation, no? So ito po ang ating mababasa dito sa 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Ito yung kinukuha nila mga INC na sa salin na ito na Lamsa translation po mga kakuya, no? Ito po ang ating mababasa sa 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15. Do not unite in marriage. Ito na. Patungkol po ito sa kasal po mga kakuya. With unbelievers, for what fellowship has righteousness with uniquity, no? Or what mingling as light with darkness? Or what accord as Christ with Satan? Or what portion as a believer with unbeliever? So yan po ang kanilang binabasihan po mga kakuya na talagang bawal lagi daw talaga ang mag-asawa lalo na kapag hindi ka pananampalataya. Itong salin na itong Lamsa translation po mga kakuya, mayroon talagang problema ito. So paano natin mababasa? Mamaya papatunayan natin na itong salin na itong Lamsa translation lalo na sa 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15, dito talaga magkaproblema itong salin ito na Lamsa translation. Mamaya paano natin yan papatunayan na sabi natin na maling salin ito. Ito yun na binabatayan nila po mga kuya. Bakit mali? Ayon dito sa Amplified Bible, no, Expanded Edition, ito po ang ating mababasa 2 Corinthians 6 verse 14. Kaya dito talaga magkabanggaan ito. So titingnan natin dito sa Amplified Bible Expanded Edition, sa ibang salin naman ito. Do not be unequally bound together with unbelievers. Do not make mismatch alliance with them. Inconsistent with your faith, what partnership can righteousness have when loneliness? Or what fellowship can light have with darkness? So ito po yung ating nababasa dito po mga kakuya, no? So ang 2 Corinthians 6 verse 14 pala ay hindi tumutukoy sa kasal lang, no? In general pala ito tumutukoy. Ito hindi lang tumutukoy sa kasal, no, sa mag-asawa o marriage po mga kakuya. Ito tumutukoy in general, pangkalahatan ito, doktrina man o turo ng ating inang simbahan. Yan po ay talagang in general pala ito po mga kakuya. Hindi po yun tumutukoy talaga literally sa kasal mismo na pinagbawal, no? So dito, talagang dito natin mapapatunayan mga kakuya. Dagdagan pa natin dito po sa 2 Corinthians 6 verse 14. Dito naman sa The Original Aramaic New Testament and Plain English. Ito po ang ating mababasa. Do not be associated with those who are unbelievers, for what partnership has righteousness with evil? Or what intimacy has light with
darkness. So talagang dito pa lang po mga kakuya, do not be associate with those who are unbelievers. No? So talagang dito, napapatunayan natin mga kakuya, ang layo-layo doon sa natin nabasa sa salin ni Lamsa Translation po mga kakuya. Bakit mali ang salin po mga kakuya? Ang Lamsa Translation na yun ay sa dito sa 2 Corinthians 6, 14 hanggang 15 po mga kakuya. Bakit mali ang salin? Na yun ang kinukot na mga iglesia ni Cristo na talagang bawal. Doon sila kumukuha. Pero may problema ang salin na po yan mga kakuya. May problema. Bakit nagka-problema? No? Bakit nagka-problema? Gagamitin din natin po mga kakuya ang salin ng Lamsa Translation. No? Ito ay talagang ito ay sabi ni San Pablo talaga na ay babala ni San Pablo na talagang huwag paghiwalayin ang hindi ka pananampalataya, no? Mag-asawa. Na ito ay gamitin din natin ang Lamsa Translation po mga kakuya. Sa 1 Corinthians 7 verse 12, ito po ang ating mababasa. But to the rest, I see this. Ito si San Pablo po ito mga kakuya. No? Not my Lord. If any brother has a wife who is not a convert, and she wishes to live with him, let him not live here. So sa verse 13, ito po ang ating mababasa. And the woman who has a husband who is not a convert but is content to live with her, let her not leave him. So, ibig sabihin, huwag daw paghiwalayin, huwag daw hiwalayan ang hindi ka pananampalataya po mga kakuya. Ayon po yan kay San Pablo. So, dito sa ginamit natin kanina, ginamit nila 2 Corinthians sa 6:14 hanggang 15, magkakontrahan talaga po mga kakuya. May problema po tayo. No? So ayon kaya nga hindi siya biblical, no? Na talagang ang 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15 ay tumutukoy po yan sa in general, hindi po tumutukoy sa marriage lang talaga kuya, mga kuya, no? Tandaan nyo, yan ay ginagamit ng mga insikagap kapag hindi tayo mag-aaral ng Biblia, mga context, talagang maliligaw po tayo po, mga kuya. Yan ang binabasihan ng mga INC na tugman-tugma sa kanilang aral po, mga kuya, no? So kung gagamitin naman natin ang ayon dito sa Lamsa Translation naman, na Lamsa Translation rin ito, ay magkawindang-windang talaga, magbanggaan sila. Ayon po kay San Pablo. Ngayon, sino ang ating paniwalaan? Si San Pablo o itong nagsalin itong kay Lamsa Translation? No? So, si San Pablo ay ang mga alagad ni Kristo talaga. Yan ang tunay natin sundin. Kaya dito tayo humuhugot ng mga kakoy kung sino natin paniwalaan. Dito may kontradiksyon. No? Sa ginamit nilang Lamsa Translation sa 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15, ay doon tumutukoy daw kuno ay huwag daw mag-asawa na hindi ka pananampalataya. Kaya nga sinasabi ko, mali ang salin na iyon. Dahil kung gagamitin naman din natin ang Lamsa Translation ayon kay San Pablo, may babala siya na huwag paghiwalayin ang hindi ka pananampalataya. O dito pa lang may contradiction na po mga kakuya. No, sa 1 Corinthians 7 verse 12 hanggang 13 po mga kakuya, no? So ang tanong natin dito, ang hindi kapananampalataya ay hindi pag-asawa, yan ba ay aral ng Diyos? Ano bang sabi ng Biblia patungkol dito? Anong yung hindi pag-asawa sa hindi kapananampalataya, yan ba ay aral ng Diyos? No? So babasahin natin ang 1 Timothy verse 4 hanggang 1, no? So dito ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsitalikod sa pananampalataya at mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral na mga demonyo. So, tandaan po natin mga kuya, ayon sa 1 Timothy 4 verse 1, no? So, ulitin ko, ngunit hayag na sinasabi, no? Sa 1 Timothy 4 verse 14, sa 1 Timothy 4 verse 1, ang anong sabi? Ang hindi ka pananampalataya, kaninong aral? Sa Diyos ba? Ayon sa Biblia o sa demonyo? Ito natin, mababasa sa 1 Timothy 4 verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsitalikod sa pananampalataya. Isa na dito si Felix Manalo. At mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat o sa mga kaibayo nating pananampalataya na nating Kristiyano na lumipat doon sa tatag ni Felix Manalo. Sa mga aral na mga demonyo.
biblical pala dito, na ipinagbawal ang pag-aasawa. Sus, grabe. Ito ay babala talaga mga kuya. Ayon po yan sa ang dating Biblia, 1905. No? Ibig sabihin, ang hindi kapanampalataya pag-asawa na doktrina ay aral pala ng demonyo. Naku, nakakatakot po mga kuya. Ayon po yan sa 1 Timothy 4 verse 1, na ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay mas magsisitaliko sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral na mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. No, nakakatakot po mga kuya. Bakit na sinabi natin ng mga INC ito? Dahil ang doktrina nila po mga kuya, klarong-klaro pa sa sikat ng araw, ayon dito sa fundamental belief of the Iglesia ni Cristo, isinulat ni Iranio Manalo. Ito po ang ating mababasa. Why is a member of the Church of Christ forbidden to intermarry with someone from another religion? No, nagkukot po sila na 2 Corinto 6 verse 14 hanggang 15 sa kailam sa translation. So, iyon po ang kanilang basehan po mga kakuya. Kaya sinasabi natin, mali ang sali na ito. No? So, kung babasahin natin sa 2 Corinthians 6 verse 14 hanggang 15, kaya sinasabi natin may problema ang sali na ito. Kasi ito ang kinukuhanan ng mga INC ni Manalo. Do not unite in marriage with unbelievers. For what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with the darkness? Or what accord has Christ with Satan? Or what portion as a believer with unbeliever? So dito kinukot ng mga INC itong paborito nilang Lamsa translation. Bakit sinabi natin maling salin ito? May problema. Kung titingnan natin sa ibang salin po mga kuya, sa 2 Corinthians 6 verse 14, no, sa Amplified Expanded Edition, ito po ang ating mababasa. Do not be unequally bound together with unbelievers. Do not make mismatched alliance with them inconsistent with your faith. For what partnership can righteousness have when loneliness, or what fellowship can light have with darkness? Kung titingnan natin ito sa Amplified Bible Expanded Edition po mga kakuya, the 2 Corinthians 6 verse 14, hindi po tumutukoy sa kasal lamang o pag-asawa. Tumutukoy ito in generally. Kung doktrina ba o hindi ito tumutukoy pala sa kasal lamang, no? Nga literal na kasal lang, no? Ang 2 Corinthians 6:14 ay tumutukoy in general po makakuya, hindi lang sa kasal po makakuya. Dagdagan pa natin. Dito sa ibang sali naman, sa 2 Corinthians 6:14, sa original Aramaic New Testament and plain English, ito po ang ating mababasa. Do not associate with those who are unbelievers, for what partnership has righteousness with evil, or what intimacy has light with darkness? Ayon po yan sa the original Aramaic New Testament in plain English. So ang layo-layo doon sa ating nabasa sa kanilang paboritong Lamsa translation na talaga doon ay tugma-tugma talaga, bawal pag-asawa ng hindi kapanampalataya. Kaya sinasabi natin na mali ang may problemang sali na yun ni kay Lamsa. Bakit mali? Kung gagamitin din na natin po makakuya ang Lamsa translation, ito ay si San Pablo ang nagbabala dito. Sa 1 Corinthians 7 verse 12, but to the rest I see this, not my Lord, if any brother has a wife who is not convert, and she wishes to live with him, let him not live here. No, sa verse 13, ito po ang ating mabasa. And the woman who has as a husband who is not a convert but is content to live with her, let her not leave him. So therefore, ang ibig sabihin ni San Pablo, huwag daw hiwalayan ang hindi kapananampalataya. Dito ay gamit natin Lamsa translation ito. Kaya may problema talaga. Sino ang ating paniwalaan? Si San Pablo o nagsalin sa Lamsa translation na yan ay mga anti-Catholics? Kaya mayroong problema ang kailang ginagamit na kaya itong mga INC talaga mahilig talaga magdampot-dampot, no? Kaya para lang maiugnay sa kanilang doktrina. Kung akala nila makalusot na sila, ang doktrina na gayon na pagbawal ang hindi kapanampalataya ay aral ba ng Diyos? Babasahin naman natin dito sa 1 Timothy 4 verse 1. Ito po ang ating mababasa. Ngunit
Nahayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod. Karamihan nito sa ating mga kaibayong ay galing Kristiyano, lumabas at nakinig sa masasamang Espiritu at sumunod sa mga aral ng mga demonyo. Ito ang ating ipatuloy na ipagbasa. Ang iba ay magsisatalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. So, klarong-klaro po yan mga kuya, sikat ng araw. Ang hindi pinagbawal daw sa pag-asawa ay aral pala ng mga demonyo. Oh. Ayan, paano pa natin paano ba natin malulusutan yan? Nakababasa lang natin sa kanilang sa kanilang fundamental sa nasa kanilang doktrina, nasa fundamental belief of the Iglesia ni Cristo, isinulat ni Iranyo Manalo. O sino bang si Iranyo Manalo ang paundang nila dito? Menes ang nagsulat. No, what is the member of the Christ of why is a member of the Church of Christ provided to intermarry with someone from another religion? God forbids it. Sa 2 Corinthians, nag-quote sila. So therefore, aral talaga nila na bawal ang mag-aasawa na hindi kapananampalataya. Kaya nga dito natin nababasa lang natin mga kuya dito sa aral pala ng demonyo pag ganun. Kaya nga sa atin mga Kristiyano, no, ito ay tinatawag na mixed marriage, no? Kailangan kung ikaw ay Katoliko, lalo na kapag ang Kristiyano na lalaki, Katoliko ang lalaki, ang babae, ibang sikta, no? Sabihin natin INC, no? Kailangan pa yan ng pahintulot ng obispo. Bakit? Kailangan ng authority, kailangan ng basbas, no? Kailangan pag-usapan. Bakit kailangan pag-usapan? Dahil dito nanatili ang kaligtasan kasi. Dito dahil nga ang sakramento ang pinag-uusapan dito. Bakit? Dahil kapag hindi ka pananampalataya, kapag pumayag ang isang babae, yung partner mo na ang mga supling ng tahanan na ito ay susundin ang aral ng Kristiyano, hindi aral ng sekta. Yan ang isa doon sa pinag-usapan kapag magkasal ang hindi ka pananampalataya at Katoliko, pag-usapan doon na dapat ang palakihin ang mga anak sa aral ng Kristiyano. Saka sila pwede payagan ikasal. Ito'y tinatawag na mixed marriage po, mga kakuya. Oh, yan ibig sabihin. Ibig sabihin, walang pinagbawal ang kasal ng inang simbahan dahil may mixed marriage tayo. Protestant ka man, basta yung isa ay Katoliko. No? So ito pa, kapag ang Katoliko naman, babae, tapos lalaki yung sikta, dito ay magkaroon po tayo ng problema. Malaking usapin ito. Kailangan na dito magitna ang mga obispo, ang mga kaparian natin na talagang ipursige doon sa lalaki. Dahil ito ang lalaki kasi, kung titingnan natin sa Biblia, ang lalaki ang may high authority sa kanyang tahanan. Maaari talaga na ang babae na isang Kristiyano, Katoliko, na isurindir ang kanyang pananampalataya para sundin ang kanyang husband na sikta. Kaya dito ang makaproblema po, makakuya, na kung sakaling pumirma man ang itong lalaki sa kasunduan na ang mga anak nila ay palalakihin, no? Sa aral Kristiyano, so karamihan talaga dito, ang lalaki ang masunod po. Diyan ang makaproblema. Bakit kailangan ng simbahan ito? Dahil ang tatanggapin nila ay salvation. O ang ito ay tinatawag na sakramento na bigay ni Kristo. Ito ay tinatawag na sacraments of matrimony. Bakit kailangan ng mixed marriage? Para ang yung babae or lalaki, makareceive pa rin siya ng body of Christ. Kapag hindi kasal, nagsama kayo, nanatili siyang nagkasala sa Diyos. O napakabuti ang ating aral, napakaganda ang aral natin. Bakit kailangan ng mixed marriage? Kahit ibang sikta ito, hindi nagsisimba sa atin, sa iba siya magsimba. Pero yung isang Kristiyano doon, dahil kasal sila sa mixed marriage, maaari pa rin siya makareceive body of Christ, makapagsimba pa rin siya ng body of Christ. At doon sa kasal nila, mangako siya na yung babae na yun or lalaki manatili sa pananampalatayang Kristiyano. Isa yan doon sa kanila. So dito ko na lang tatapusin po mga kuya. So wala na po tayong dita. Dita lang kasi tayo ngayon. No? So sorry. So God bless. Ingat po tayo. No? So ngayon ay araw ng linggo. Magsimba, mag-receive body of Christ. No, mga kuya, sama-sama ang buong pamilya. Magpasalamat dahil ang banal na Eucharistia ay siyang tugatog sa ating panampalatayang Kristiyano. God bless. At ingat kayo palagi po mga kapatid.